First ride natin ngayong 2026. Syempre dito tayo sa first love natin, kay Z9. Kahapon kasi guys, gumawa tayo ng video, yung huling upload natin sa YouTube for 2025. Nagpost tayo ng reasons kung bakit ka dapat bumili ng Honda CB650R e-clutch. Pero syempre, hindi naman pwede hindi rin tayo gumawa ng video for Z900. So bilang unang video natin this 2026, by the way, Happy New Year sa lahat. So ngayon naman, bibigyan ko kayo ng mga reasons kung bakit dapat Z900 ang bilhin nyo. Alright, SLEX Gaming. So syempre unang-una sa mga rason yung power. So itong Z900 meron tong 948cc na displacement. So kung naghahanap kayo ng talagang sulit na big bike na bilhin, ewan ko lang kung may tatalo dito sa Z9 ha. Kasi kung titingnan nyo yung peso value per cc, parang hirap talunin ito. Ang bili ko dito back in 2022, 550,000 pesos, 948cc, di ba? So I'm not sure kung meron bang close to liter bike na wala pang 600,000 pesos. Hindi na masyado update sa mga presyo ng motor ngayon eh. Alam ko mas mataas na yung presyo nito ngayon, pero hindi naman yata ganun kalaki yung in-increase. Hindi ko nagkakamali, nasa 566,500 yung Z9 na standard ngayon. Pero kung bibili kayo, ay suggest lang magdagdag na kayo, kunin nyo yung bagong Z900 SE, ride by wire na, may cruise control. At talagang feeling ko masulit yun. Kasi goods na ako dito sa standard eh. Tsaka yung SE pala nito guys, naka all-in sa na suspension, tapos naka Brembo brakes na din. Sa Villar City naman tayo umikot, kasawa na ako sa Alabang eh. By the way guys, sa mga nagtatanong pala ng side mirror natin dito kay Z9, ito yung foldable na winglet. Carbon look yung gamit natin ngayon. Yung sa mga nag-uuri na baka daw tumutupi yan, kita nyo naman guys, very stable. Walang kagalaw-galaw. So going back dito sa topic pala natin, so unang reason na nabanggit natin yung displacement, 948cc. Pero in relation sa ibang big bike, very very affordable to, itong Z900. So next reason is inline 4 na to. And alam niyo naman guys, pag inline 4, mapapangiti ka sa tunog nito. Kahit nung stock pa lang to eh, happy na ako sa tunog. Pero lalo na nung nag-upgrade ako ng exhaust. Kaya for me, kung gusto mo talagang mabuo yung big bike experience, inline 4 ang kunin mo. Kasi sa tunog pa lang talagang hindi ka magsisisi. And hindi pa full system tong exhaust natin ha. Naka-termin unit tayo na slip on, tapos nag breadbox delete lang tayo. Pero meron pa tayong catalytic. Mas matindi pa to guys pag talagang full system mo. Ayoko na ng ganung kaingay. Dito pa lang for me, sobra-sobra na eh. Minsan nga nilaligaw pa ng silencer to eh, yung exhaust. Ayun ang power nitong Z9 pag kailangan mo. Pag piniga mo talagang ibibigay sa'yo eh. So yun ang difference ito, yung 948cc compared sa mga middleweight na bike, mga 600cc, 700. Dito malayo talaga yung power. Pero first big bike ko nga pala to ha. So nung nakuha ko tong Z9,
Wala pa akong isang taon nagmumotor nun. Talagang sobrang beginner ako. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede ba sa beginner tong big bike na to, tong Z9, syempre experience ko yung sarili ko, sabihin ko pwede. Pero kailangan talaga disiplina. Hindi ka pwedeng kamote dito tapos baguhan ka pa lang, kasi pwede kang itapon ito eh. Diba? Yan guys, oh. Talaga ano, iba yung power nito. Kaya kung ito yung pipiliin mong motor, kailangan respetuhin mo yung power. Talagang disiplina dapat sa throttle. Lakas nung ano, nung ugong ng exhaust. Minsan napapagod din yung tenga ko dito eh. Parada muna tayo dito. So punta naman tayo sa third reason natin. Syempre yun yung looks ni Z900. Ito guys yung Sugumi style. Yun talagang sa taste ko. Gustong gusto ko tong ano, itsura ng Z9. Pag tinitingnan ko tong harapan, talagang merong spark. And like ko nga sinasabi, kung bibili kayo ng motor, napaka-importante ng looks. Ito yung dapat nililingon nyo after kayo mag-park. And yung tinititigan nyo lang lagi sa umaga habang nagkakape. Kung hindi kayo ganun sa motor nyo, mali yung nabili nyo. And guys, meron din palang riding modes tong Z900. So kung kita nyo, naka-road tayo ngayon, pero pwede nyo yung palitan. Merong sport, yan yung road. Itong rain mode, mas less yung power nito. Actually nung bago sa akin tong si Z9, mga first 2 weeks na gamit ko to, naka rain mode lang ako. And merong rider, ito yung pwede mong i-customize naman. Usually ang gamit ko lagi dito road lang, pero tara, mag sport tayo ngayon. Uy, shoutout kay sir, naka-parak shirt din oh. Alright, so next na gusto ko dito kay Z9 is yung handling. Kasi kahit napakabigat nito, talagang for me very agile. Sobrang daling i-maneuver. Ginawa rin talaga to para maging sporty eh. Kaya kung kayo yung tipo ng rider na mahilig sa aggressive riding, mga banking or nagtatrack kayo, sobrang perfect tong Z9 sa inyo. May enjoy nyo to. And siguro related na rin sa handling, pero gusto ko rin na very stable tong Z9 at high speed. Siguro dahil na rin to sa weight ng Z9 na talaga namang napakabigat. Kaya nung bago sa akin to, yun ang pinakamalaki kong adjustment eh, yung bigat nitong Z9. Pero maganda nga sa part na yun, kahit mag high speed ka, ramdam na ramdam mong nakaplanta ka sa kalsada. You feel very stable. Kahit malakas ang hangin, very stable ka pa rin. Nakakayang bumomba sa tunnel ngayon kasi daming sasakyan eh. Paunti lang siguro, paunti lang. Kasi mandatory to eh. Ano lang. Baby bomba lang. Baka kasi magalit yung mga kasabay natin sa tunnel na auto. Sunod ko na yung ergonomics. Since naked bike to, upright naman yung position mo dito, pero may pagka-aggressive ng konting-konti. Pero subukan na naman sa mga matitinding long ride rin to, and hindi naman mananakit yung likod mo. Partida na, medyo madaling mangalay yung lower back ko. Pero dito sa Z9 naman, wala. Hindi ako nagreklamo dun. Kaya pag pinagsama-sama nyo lahat ng binanggit ko na reasons kung bakit kayo dapat mag Z9, yun yung mga dahilan kung ba't talagang hirap din akong pakawalan to eh. Ilang beses ko na rin kasi binalak ibenta to, pero nagbabago yung isip ko. Kasi iba rin siguro talaga yung attachment mo sa first big bike. Siyempre, dami na namin pinagsamahan ito. Talagang hindi rin ako pinahamak dito ni Z9. Kaya naman talagang inaalagaan ko din siya eh. Pero siguro pag dumating yung time na ibebenta ko na to, pipiliin ko yung buyer na alam kong maalaga sa motor. Tapos yung lagi rin niyang gagamitin tong si Z9. Kung sakali lang yun kung sakali lang na ibenta ko. Kasi pansin ko ngayon medyo mababa rin yung resale value ng Z9. Kaya hindi ko rin ibebenta to ng talagang sobrang lugi ako. Kasi low mileage pa lang to eh oh.
nasa ilan na ba ako? Yung Odo 6,327 kilometers 3 years. So parang nasa around 2,000 kilometers per year lang yung tinatakbo. Mababa yun, ha. Pero if ever lang na merong interesado dyan, PM nyo lang ako sa Facebook page ko ng offer nyo. Tingnan natin, pag-usapan natin. Syempre, if the price is right, mahirap din tanggihan yan, di ba? If ever kasi na may kumuha kay Z9, ang bala kong ipalit malamang sa malamang siguro XADV. Pero kailangan pa rin ipunin yung pandagdag dun. Kaya hindi rin ako inarush naman. Okay na rin naman ako na for keeps tong si Z9. So sa mga nagbabalak bumili ng Z900, sana nakatulong tong video natin today. And guys, doon pala sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, baka naman pwedeng humingi ng favor. Pa-click ng subscribe button below and pa-like and share the video. So maraming salamat ulit sa mga sumama sa pasyat natin today. Again, happy New Year sa ating lahat. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.